Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, isa to sa hinahanap ko ngayon, or kanina, hinahanap ko talaga to kanina kasi gusto ko talaga makita to, yung side ni, Senator Marcoleta about dun sa issue ni Gudeza. Gusto ko kasi makita kung, ewan ko, paano niya ilulusot or whatsoever, ano yung pagsasabihin niya, di ba? Ngayong, yun nga, fake yung notary, something like that. So, tingnan natin dito, par. Tingnan natin daw kasi, wala lang. Alam naman natin, marunong din tong marunong din talaga tong pasakit, dala pa lang umasga. So, ang video to is mula kay Algeria Vlog. So, meron ito pamagat na Marcoleta dismayado sa korte. Bakit ako pa ang nalintikan dito? So, sino ba gusto mong malintikan dyan? Alam nga namang si Willie Rebillame yung malilintikan dyan, di ba? I-witness mo yan eh. Ikaw nagdala dyan eh. So, bago natin simulan, Algeria Vlog, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama ka manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin. Filipinoisy. So, mga kanisi din na natin, ito patatagalin pa simulan na natin. Bakagan pa ng China. Agad na pabagat ng bidyong ito, Marcoleta dismayado sa korte. Bakit ako pa nalintikan dito? Question mark. So, Algeria Vlog, Filipinoisy. Like, comment, share, subscribe, start. Nanggararap eh. Kamakailan lamang po ay mayroong isang tao na naging controversial. Start zero. Controversial. So ako pa pala ngayon ay masasangkot sa falsification. Nako. Sa aking paniwalang totoo ang sinasabi ng mama na ito. Pumunta ka roon kung buwang loob mo. Pero panutaryo yan, dagdag na kumpiyansa para sa akin. Ako pang nalintikan, Mr. President. Mr. President. Kamakailan lamang po ay Sino ba dapat malintikan dun pare? Siya naman siya naman yung nagdala, di ba? mayroong isang tao na naging controversial dahil sa kanyang ginawang pagtestigo dito sa Blue Ribbon Committee. Ang pangalan niya po ay Orly Gutesa. Si Orly Gutesa po, kagaya po ng nalalaman na ng marami, kung hindi man lahat, Tsaka, dun talaga papunta yon. Magiging controversial talaga yung tao na yan kasi knowing na yung dala niya din is controversy din. Di ba? Yung, alam mo yung claims na galing lang sa bibig niya. Wala talagang mga evidence, mga solid evidence, di ba? Na unlike dong kay Bryce Hernandez na may mga screenshots talaga. Ito kasi parang, nag-deliver kami ng maleta pero wala akong kinalaman dyan. Di ko alam. he testified before the Blue Ribbon Committee and he was the only one who was able to connect the dots between Saldico and Martin Romualdez. He chose to present himself before the committee, took his oath, and he allowed himself to be interpellated by the members of the Blue Ribbon Committee. This representation thought that that was the thing to be done. Pagkatapos po noon, Mr. President, yung mga tao na ang paniwala nila ay hindi dapat pakinggan yung statement sapagkat obviously pinuproteksyon na nila yung mga pangalan na nabanggit doon, ay gumawa sila ng paraan para discredit yung mama, meaning Orly Gutesa. Nagsimula po si I-discredit daw. Well, di mo rin masisisi talaga yung ibang tao, di ba, na i-discredit nila si Gutesa kasi yan nga yung statement niya, di ba, na parang di mo maintindihan. Yung statement niya kasi parang same as tawag dyan. Nakalimutan ko si Zaldico. Diba? Na alam mo yung parang papalabas mo na kasama ka, 'di ba? Nakasama mo yung mga taong to. Tapos isisiwalat mo yung mga baho ng mga taong to. Pero exempted ka. Hindi ka kasali, hindi ka man lang nakialam or whatsoever. Kaya kapag ganyan kasi yung mga galawan, di mo rin talaga mapipigilan na magdalawang isip yung tao sa part na yan, 'di ba? Tapos dagdagan pa na peke pala yung notary. Kasalanan nyo na yun. Mas lalo nyong pinalala yung Kasi normal na sa inyo sa politika yun eh. Na kung ano yung sasabihin ng mga kalaban nyo sa politika or ano yung sasabihin nyo para sa mga kalaban nyo is didisagreehan nyo talaga. Diba? Magkakadisagreehan talaga kayo dyan. Normal ng galawan yan sa inyo. Ang sa inyo na lang dyan is paano nyo gawing pulido talaga, walang mali. Ganyan ba? Hindi yung parang nagpapalabas ka ng witness tapos putyo-putyo lang.
'Di ba? Di mo man lang dinoble check na totoo ba yung notary na yan. I think, ewan ko, correct me if I'm wrong ha, pero yung notary ba na yan, may pirma dyan or whatsoever, di ba parang stamp or pirma ata yan? Or ewan ko anong itsura niyan. Wala bang nakalagay na cellphone number dyan or whatsoever? Hindi ba pinadouble check ganun? Bago isa lang agad, knowing na sobrang bigat ng ikakanta ng taong yan. Di ba? Wala lang. Tanong lang naman. Sila na hanapan ng butas yung nagnotaryo doon sa dokumento. Sa akin pong palagay, Sir President, Tsaka natural talaga yan. Nahahanapan ng butas, ano. Kayo din naman yan din naman yung ginagawa nyo eh. Naghahanap din naman kayo ng butas sa mga kalaban nyo sa politika. Di ba? Kaya ngayon sa mga diskaya, gustong idiin ng admin yan kasi may nakita. Hindi, naghahanap kayo ng butas. Bakit nyo kukunin mo na yung pira ng mga diskaya? Wala naman sa batas yan. Yan, hindi ba yan paghahanap ng butas? Diba? Binubutasan mo yung admin para hindi maano na makuha yung mga ninakaw na pera or involved sa corruption na pera na nakamit ng mga diskaya. Diba? Same lang din. naging muti ng academic yung notaryo sapagkat yung testigo humarap naman. Maghapon na nandito po kasama natin itong testigo at sinagot lahat ang mga tanong sa kanya. Ngunit hindi po sila nagkasya doon. Talagang pinagsikapan nila sa pagitan ng pag-disown nung notary public ng kanyang alleged signature. Mr. President, gusto ko pong malaman ngayon, hindi po ba kalakaran na yung mga nagpapanotaryo, ibibigay lang po yung dokumentong gusto nilang ipanotaryo sa opisina ng kanilang pinuntahan at kung magkano man ang bayad na hihingin sa kanila, magbabayad po at kukunin na nila yung notaryo o yung dokumentong pinanotaryo. Hindi po ba ganun ang kalakaran, Mr. President? Pero parang ano din, 'di ba? Kung ganyan nga lang din. 'Di ba? Kasi I think nakapa-notary na naman ako. Tapos parang yung ID nawala, 'di ba? Nawalan ako ng ID tapos pinanotary ko tapos pirma agad. 'Di ba kapag ganyan, parang ang pangit naman, 'di ba, na parang pipirma na lang agad. Sige, sabihin natin na yan yung kalakaran, yan yung nakasanayan. Pero 'di ba parang ano 'yan? Anong main purpose talaga ng notary kung hindi man lang i-double check? 'Di ba? For example, ito paano notary ko to? Dapat yung lawyer or yung magno-notary, i-ano niya na ano ba to? Totoo ba talaga to? Something like that pa, no? Para maano talaga, ma-feel talaga kung ano talaga yung nasa notary. Gaya na ako, nag-one notary ako nang nawala ko na ID na yun. Wala nang masyadong tanong. Notary agad. 'Di ba? Affidavit of loss ata yun. Tapos pinanotaryuhan. Tama ba? Basta something like that. 'Di ba? Bakit kaya ganyan? Parang may mali, 'di ba? That is correct, Mr. President. Kinakailangan ng personal appearance nung affiant. Ganun nga po ang ginawa niya, Mr. President. At kung titingnan po natin sa mga matataong lugar, for example, the vicinity of a city hall, doon po dikit-dikit po ang mga opisinang nagnonotaryo. Ganun pa nga pong nasa jeep na nagnonotaryo. Pangkaraniwan po bang nangyayari, Mr. President, na yung po nagpapanotaryo bago siya umalis ay pipilitin niyang puntahan yung inaakala niyang nagnotaryo at sasabihin niya, "Ma'am, sir, pasensya na po kayo. Gusto ko lamang pong malaman kung talaga kayo po ang pumirma dito sa dokumentong ninotaryo ninyo." Nangyayari po ba yun? Sinisiguro po ba nung nagpanotaryo bago siya umalis na yung inaakala niyang nagnotaryo sa kanyang dokumento ay siya nga? At nire-require po ba niya na talagang patunayan ng nagnotaryo na pirma niya nga talaga yung nasa dokumento? Pero kung aanalisahin mo naman, 'di ba? Especially knowing like that na yung laman ng sulat na yun ni Gutesa, 'di ba, is sobrang bigat, knowing na involved sa corruption sa bansa. So ibig sabihin parang related siya sa national. I think dapat yung ginawa nila Marcoleta dito para makasure sila na mismo yung naglakad sa notary or kahit sinamahan man lang nila. 'Di ba, like for example, "Oy, sir, pwede bang dito ka namin i-recommend na mag-notary para ma-sure lang talaga natin na legit yung notary," something like that.
Kasi ako din naman dati par nung nakuha ko yung ano, yung papers ko kasi yun magbabarko sana tayo ano pero hindi natuloy. So yung ano ko doon, yung papeles ko, yung ano binakalimutan ko. Basta something like that na related siya sa ano sa course ko. So ngayon pinanotary ko 'yun, 'di ba, sa City Hall. Ngayon pumunta lang ako sa City Hall tapos hinahanap ko kung saan yung magno-notary. City Hall bang tawag doon? Basta something like that na parang nasa city siya. Tapos parang inaano lang ako na doon ka pumunta, magpapanotary ka. Tapos alam niyo ba yung naabutan ko doon? Wala, mga tambay lang kasi parang busy daw doon sa loob. Marami daw tao doon sa loob. So yung papel ko kinuha lang nung parang tambay lang or parang barker lang ng jeep na nandyan sa labas pa, like naka-shorts lang, naka-chinelas lang. Kinuha lang nila yung papel ko. 'Di ba? Ngayon, nung kinuha nila yung papel ko na yon, sir, kami na magpa-notary dito kasi hindi kayo ba pwedeng pumasok doon or maraming tao doon. Tapos ako ba, sa isip ko doon ba, gagi, parang sobrang hirap ano nito ipagkatiwala nito sobrang ano pa naman ng papel ko na to. Tapos I think bayad muna yun bago notary ano. Tapos yun lang, parang di ko alam kung legit ba talaga na abogado yung nag-notary nun. Di ko rin alam kung naloko ba ako sa part na yun na parang baka yung mga mama na yun, di ba, nagpagawa lang sila ng stamp tapos nagpipirma-pirma lang sila. So, nagano ako doon, parang nagdalawang isip talaga ako na parang yari parang legit ba yung naano ko. Pero yung mga kasamahan ko naman, doon din sila nagpapanotary. Pero syempre, may second thought ako doon na parang gagi. Parang ano yun ewan ko kung okay ba to. Kinabahan ako na baka ano ba yun, legit ba yun or hindi. Kasi kung alam ko na ganun din pala mangyayari, tapos parang rush na rin kasi yun. Hindi ko na ipipilit yung ganun Parang hindi ako sure na legit ba talaga yung notary ko na yun. Pero yun nga, wala naman, hindi naman siya ganun ka inuusisa talaga. Kasi parang nung pagka-submit ko ng mga papers na yun, parang wala lang din, di ba? Parang notary. Iba din kasi tong kay Gutesa, involved kasi dito yung sa national na nga natin kasi yun nga yung may corruption, di ba? So dapat sinecure nila. Huwag nilang ipanotary sa parang mga putyo-putyo lang na mga firms, di ba? Or mga nagno-notary. Bakit ganyan? Parang apaka-reckless naman. 'Di ba? Or ewan ko. Paki-comment nga sa baba kung yung magno-notary ba na yan is may specific ba na magno-notary or kahit sang abogado ba yung notary na yan. Comment nga kayo sa baba. Kasi like that, abogado naman si Marcoleta. 'Di ba? Pwede niya namang i-refer na ikaw para mas pulido talaga yan. Doon mo ipanotary sa sa kakilala ko yan. 'Di ba? Yung kasi ewan ko lang, pero if like that kasi yung mangyari na parang di natin alam, di natin matitrace na yung notary na yan is pwede mo kasi siyang gawing escape, 'di ba, na parang di ko na kasalanan yan kung 'di ba? Kasi parang hindi na nila matrace yung 'di ba, nagno-notary. Or ewan ko, ang gulo din kasi. Bakit kasi ganyan pa? Well, base sa personal kong karanasan, mayroong assumption ang nagpapanotaryo na talagang yung nagnotaryo ay mayroong komisyon. Hindi ho kickback. Ibig sabihin, notarial commission. May authority. So, I agree na hindi practice yung ang nagpapanotaryo, tatanungin pa yung nagnonotaryo, ikaw ba talaga itong pumipirma? In fact, kabaliktaran. Ang notaryo nagtatanong dun sa pipirma, ikaw ba talaga ito dahil kailangan mong humarap sa akin? Salamat po sa inyong kasagutan. Totoo po yun. Lalong-lalo na po kung yung dokumentong sinasabi nila na pinalsipika ay meron naman pong notarial details. Ang ibig sabihin po, merong stampad na ginamit na kung saan po isinusulatan yung mga detalye ng notaryo at meron pa pong parte doon na kung saan ilalagay mo yung numero ng dokumento, yung pahina, pati po yung bilang ng Book of Registry. Yung pong dokumento ni Gutesa, Mr. President, pag sinalat mo po, meron po kasi akong kopya. Meron pong dry seal. Ang ibig po bang sabihin, Mr. President, si Gutesa, kinakailangan pa niyang
maghanap o mag-imbento ng stampad para sa notarial details at saka yung lugar ng opisina na kung saan i-stamp mo doon? Manghihiram o magnanakaw kaya siya ng isang dry seal? Paano gagawin ng isang ordinaryong taong pumunta sa isang notarial office na hanapin lahat ito? Sa kung Actually, sa possibility, pwede. Pero hindi natin sinasabi na yun talaga yung ginawa. 'Di ba? Especially, yung dala-dala ng tao na yan is may magbe-benefit. 'Di ba? Kasi syempre, may taong masisiraan na kalaban nila. Pwede din yun. Sige, sabihin na natin, ordinaryong tao lang si Gutesa. Pero yung tao na nilapitan ni Gutesa, hindi ko sinasabing ikaw. Di ba? Baka may ibang nagka-interes. Di ba? Uy, maganda yung ano ah. Sino bang ilalagyan dyan? Si Zaldico at saka si Romualdez. Kasi alam naman natin, sobrang daming galit kay Zaldico at Romualdez. So marami talaga magkaka-interest dyan. Especially kapag mapifeel nila na legit yan or may tao na maglalakas loob na na mag-aagin sa tao na yan. So, kung yung tanong mo dito is about sa maghahanap ba siya ng stampad or whatsoever, gagawa, doktor ba siya ng stampad? Posible. May possibility. Pwede. Di ba? Pwede. Pero hindi natin sinasabi na yan talaga yung ginawa. Kasi nagtatanong siya na maano ba ni Gutesa yun? Diba? Tsaka, magkano lang ba paggawa ng stampad? Wala lang. kukunin yung notarial number, sa inyo kukunin yung book number, yung page number, ano pong mapapala ng isang nagpapanotaryo kung pepekehin niya yung notaryo? Sir President, sa ordinaryong pangyayari po kailangan pa bang gawin ng isang Orly Gutesa yun? Yung ipeke niya yung o paano niya gagawin? Anong capacity ng isang ordinaryong tao na hanapin lahat yon? Sa konting oras na natitira sa kanya dahil kinabukasan, kailangan makarating siya rito para personal siyang tetestigo. Ano po ang mapapala, Mr. President, ni Orly Gutesa kung ang kukunin niyang notaryo ay peke? Well, bilang abogado, if I may, May gusto akong sabihin pero wag na lang. Wag na lang. Kayo, tinatanong ko yun ni Marcoleta, anong mapapala ni Gutesa? Kasi ako may gusto akong sabihin, bro, wag na lang. Kasi parang I think lalabas tayo na pero nasa isip ko lang ba naglalaro. Ewan ko baka parehas tayo ng diba? if I may be allowed, clearly, ang merong, at the very least, ang dapat may pananagutan dun, yung pumeke, rather than si Ginoong Gutesa. In good faith, the way I see it, I could be mistaken dahil hindi naman natin nakausap personal si Mr. Gutesa. So this is really more speculative. In good faith, pumasok siya ron. Sinabi, magpapanotaryo, pinirmahan ni Ginoong Gutesa. At yun na nga, may stamp, may signature, may date, etc. So kung merong may pananagutan dun, yung nameke. Kung totoo ng peke. At base ata sa Sige. Tama naman. Kahit ako, mag-agree naman ako dun na yung nameke talaga. Yung may bulol. Yung may pananagutan doon. Pero sana hanapin nila yung namimiki na yun. Kasi kung hindi nila mahanap yun, edi lalabas na parang gawa-gawa lang nila yun. Diba? So dapat hanapin talaga nila yun para mabahing yung yung galit ng tao. Diba? Pero I think may some kind part pa rin si dito si Marcoleta, findings nung executive I mean, judge masisisi ba? ng RTC Branch 18 ay yung signature nga nung Espera ay falsified. So yung nag-falsify nung signature, yan, may pananagutan po. Salamat po sa inyong sagot, Mr. President. Pero hanapin nyo. Pangkaraniwan po kasi, sa haba at sa dami ng mga nagnonotaryo, hindi naman po talaga yung abogado ang pumipirma. Karaniwan po, meron silang staff, meron silang secretary, na sila lang ang pumipirma para sa kanilang principal. Palagay ko po ito, Mr. President, ay pangkaraniwan ang nangyayari. Ang biro nga po ngayon yung notarial services na nangyayari sa ating bansa already transitioned into a cottage industry. Tama po ba yung observation, Mr. President? In practice po, Pero I think, responsibilidad nyo na yon na hanapin yung nag-falsified nun. Kasi kung hindi nyo mahanap yon, kayo talaga yung sisisihin. Diba? Kasi, yun nga, malay ba namin na finalsified talaga yan?
Di ba? Pwede din ganyan. Pero kung wala kayong mahanap, pwede kayo talaga yung pagbubunto na ng tao or magdududa pa rin talaga sa inyo yung tao. So dapat hanapin nyo yung nag-falsified talaga. Tapos kapag naiharap nyo na yun, di ba na ito si Kumag, yung nag-falsified ng pirma, syempre out na si Marcoleta doon. Pero di pa rin mawawala, di ba, yung part na parang apaka-reckless naman ng isang Senator Marcoleta na dalhin agad si Gutesa ng ganun, parang nalusutan lang. Di ba? Wala lang. Maaaring ang sabihin na nangyayari yan. Pero hindi pa rin sabihin na nating legal. In other words, yung pagde-delegate ng notarial services sa isang staff is against the law. At according to our clerk, our court administrator, merong isinasagawang spot checking. Sino? Ang executive judge ng Maynila para madetermina kung talagang maayos yung dokumento, yung notarial registry ng mga notary, yung mga commission, notarial commissions. Kaya ko po binibigyan ng emphasis ito, Mr. President. Yung kahalagahan po ng kanyang sworn statement, kahit na po yung ating chair ng Blue Ribbon Committee, paulit-ulit niyang sinabi na yung relevance nung testimony ni Gutesa na ginawa sa harap mismo ng committee ay nananatiling valid sapagkat pinanumpaan niya before the committee. Ngunit, ang nakakabagabag nga po, Mr. President, bakit pinipilit na ibaling sa isang bagay na hindi naman yun ang punto ng pinag-uusapan? Naging Ganyan talaga yan. Ganyan talaga yan. Naalala nyo si Matobato dati. 'Di ba nag-against yun sa mga Duterte? 'Di ba? 'Di ba kinukutsa-kutsa din dati si Matobato? Kahit ako, isa ako sa nagkomento doon kay Matobato na parang hitman ka tapos wala ka na tsugi. 'Di ba? Na member ka ng DDS tapos wala ka na tsugi. Katawa. Nakakatawa 'yun dati, 'di ba? Na parang nakiano din ako doon parang ano bang klaseng witness 'yan, 'di ba? Parang patawa lang. So natural lang 'yan na reaction talaga ng tao. Kasi yung tao, especially yung against sa inyo, yun talaga yung hahanapin nila, yung maliit na butas. Parang ganda no, maliit na butas, lumalaki. Konting gusot, gumagrabe or dumadami, something like that. So kaya nga dapat kung magpalabas ka ng mga ganyan, mga witness, gawin mong pulido. Ngayon, kahit nga naman pulido yan kahit totoo yung mga notary or whatsoever, hindi pa rin ibig sabihin na legit talaga yung statement ni Gutesa kasi kita nyo naman kung paano i-deliver ni Gutesa yung statement niya, di ba? Kaya hindi ako na-satisfy sa statement na yun Di ba? Oo. I-ano nyo na lang yung kay Matobato. Di ba same lang din naman yan dun na parang may witness nga na lumitaw pero hinahanapan ng butas. Sino bang naghahanap ng butas nung kay Matobato? Siyempre, yung mga Duterte, yung mga DDS kasi against kanila yun Di ba? Tapos kayo ngayon, kung hanapan ng butas yung witness nyo, ayaw nyo. Ano ba? Ha? academic na po, ngunit pilit na ibinabalik. At ang nangyari nga po, sa takot ng Gutesa siguro, na siya po ay kakasuhan ng perjury, kakasuhan ng falsification, wala naman po siyang kinalaman at wala siyang kapasidad para gawin yun. Unang-una, wala po siyang motibo. Oh. Ang totoo po niyan, ako lamang po ang nagsabi sa kanya, ipanotaryo mo yan, Mr. Gutesa, kasi hindi man kita kilala Parang karagdagang assurance lang sa akin na yung kanyang statement ay talagang ginawa niya ng buong buo sa kanyang sarili. Kahit na wala yun, tatanggapin ko naman yun Sasabihin ko lang, o sige, kung talagang buo ang loob mo, Mr. President, sinabi ko po sa kanya, pumunta ka ron. Buo ang loob mo, at totoo lahat ang sinabi mo, pumunta ka doon. Ganun nga po yung ginawa niya. Pero ganun na ba talaga yun? Basta lang makita mo or marinig mo yung tao na papabor sa inyo or mag-a-against dun sa kalaban nyo, kukunin nyo na lang na ang baon lang is buo yung loob. Diba? Walang evidence base, walang ganyan-ganyan. Hirap na.
Kahit ako, hindi ako magtitiwala ng ganyan eh. Isusugal ko yung pangalan ko dahil lang sa, ewan ko kung greed ba ang tawag dyan, or dahil lang sa parang gusto ko talaga na gigil na talaga ako sa kalaban ko. Kasi for me, parang sobrang reckless na yan eh, move. Hindi ko isusugal kung yung ko dyan par. Diba? Uy, ayusin mo muna yung mo. Yan, minamadali nyo din kasi. So, I think kasalanan mo yung part na yan. Minamadali mo or masyado kang nagtiwala ng maaga. Or masyado kang, alam mo yung parang na-bait ka. Na-bait ka. Dahil lang sa against. Kita nyo si Izaldico mula nung nag-against sa administration. Wala, halos isamba na ng mga DDs eh. May paano-ano pa nila na God will protect you. Anak ng tokwa. Para lang talaga pag mag-agree lang talaga sa inyo. Wala. Kapid, ang aking pong gustong ipunto, kahit wala yung notaryo eh. Bakit po doon nila pilit? Doon nila pinipilit na ibaling ang pinag-uusapan. Para lamang po, para lang makaiwas, para ilihis, para linlangin ang maraming Pilipino. Ito po yung... Excuse me. Speaking of, di ba yung pinaglalaban ni Senator Marcoleta about dun sa mga diskaya? Sabi niya doon, hindi natin pwedeng ganyanin yan na ipapasauli muna bago witness protection, something like that. Wala sa batas yan. Sabi pa Marcoleta, hindi ko pinoprotektahan yung mga diskaya. Inaano ko lang yung batas natin talaga. Diba na parang ewan ko kung sino sunod kinukurik niya every small detail ng batas. Pero bakit dito kay Gutesa mo, ganyan yung statement mo? Yung sa sosi mo din na sinasabi mo doon, 'di ba? Na alam mo naman na some kind violation 'yan or hindi tama 'yan. May malalabag kang batas about doon sa election yung sa sosi na dapat i-sulat mo or tawag diyan, ipaalam mo talaga 'yun, pero nag-stick ka pa rin, 'di ba? Na parang inaano mo pa rin na nakiusap kasi yung donor ko na anonymous na lang. Wag ilagay yung wag ipalabas na nag-donate sa akin. O aware ka doon na may nalabag din siya doon. Which is ganyan talaga yan. Hahanapin talaga yan. Yung mga maliliit na butas Kasi ganyan naman talaga. O perfect example yung impeachment ni VP Sara. Sobrang bibigat ng article of impeachment. Grabe yung mga paratang na nakahanda na. Ano yung binibira nyo? Yung sa 1-year bar rule na nalabag. Ngayon, tatanungin kita, bakit tayo nakapunta doon sa 1-year bar rule na yun? Na nalabag na yun? Kung ito naman sa kabila, sobrang bibigat naman sana ng mga ebidensya. Parang ganito lang din. Pinipilit nyo na grabe, sobrang pa naman ang sworn ng statement ni Gutesa. Anong pinagkaiba doon? Di ba? Very bad, very bad. Nakakalungkot dito. Si Gutesa po, Nakakalungkot talaga. nilagay niya sa panganib ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya. Wow. Gutesa has nothing to gain. Matubato Gutesa din. has everything to lose. Matubato din. Siguro po, sa kanyang puso, inisip niya, inasahan niya, natutulungan siya ng Estado na proteksyonan man lang siya. Dahil sa kanyang ginawa, para matulungan ang Estado, i-prosecute kung sino talaga ang may kasalanan sa malaganap at kasuklam-suklam na iskandal Wow. na ginawa ng mga taong kasangkot dito. Pero wala po wala siyang nahita. Despite his courageous testimony before the Blue Ribbon Committee, he did not get even the courtesy that he deserves. Alam po ninyo, Mr. President, sa kagustuhan ko po na kahit papano, may saayos kung talagang sino ba yung nagnunotaryo na yun? Kung hindi man pirma ng notaryo publiko, meron siyang kinakasangkapan para pumirma sa kanya. Sumulat po ako sa ating court administrator na sana po ang representasyong ito ay makahingi man lang ng mga samples ng mga dokumento ng mga notaryong dokumento ng abogada na ating pinag-uusapan. Ginran po yung aking letter request ng court administrator. Tapos? Nahingi po kasi ako ng sample, kahit na 3 samples lang po sa bawat buwan mula Enero hanggang Agosto ng 2025.
Ang masakit lamang po na nangyari, Mr. President, at gusto ko po bigyan ninyo ng opinion, kung pwede, kung tama ang ginawa ng executive judge. Ang sabi po niya, siya ang magdidesisyon kung ano ang sample na ibibigay sa aking opisina. Do you think, Mr. President, the executive judge committed grave abuse of discretion? Kapag tinitingnan ko si Marcoleta, naaalala ko yung ano eh. Yung sinasabi ng Abante. Yung anchor ng Abante. Yes. According to the court administrator, the executive judge submitted 3 samples, and that and therefore they deem it as a compliance. Now, if additional documents may be requested, then the court administrator is willing to likewise allow such access to these documents. Yes, subject to the rule on data privacy. Mr. President, ang tinatanong ko po, siya po ba ang magdidesisyon kung kung aling kopya ang ibibigay sa amin? Kasi po yun ang kanyang desisyon eh. Pinapunta ko po yung aking mga staff doon. 3 sila sapagkat alam ko marami pong dokumento ang nandoon sa kanyang mga notarial books. Mga 8 buwan po ang ating hinihingi. So 3, marami po yun. Ang sabi po ng clerk of court, ng RTC, sinabi raw po ng judge na, I will decide which copy is to be submitted to the office of the Senator. Tama po ba yun? Wala po bang kalayaan ang mga staff ko na sila na po ang pumili? Ang balak ko lamang naman po doon na, Mr. President, establish namin, sapagkat alam namin, mayroong kamuka sa kalipunan po ng mga dokumentong ni notaryo, makakita. Pwedeng ano din kasi yan pare. Pwedeng depende din yan. 'Di ba? Especially like that. Parang nagagambala nyo sila. Hindi natin alam kung gaano karami yung ano. 'Di ba? Titingnan nyo. Parang debit treatment ba? Or parang nagpapa-VIP yung dating sa kanila. Kaya nainis siguro sila ano, na ito na lang yung ano namin. Kasi kung gusto nyo kayo yung pumili, so ibig sabihin titingnan nyo lahat. So mahaba-habang ano yan, trabahuan yan. Diba? Or I don't know. lang kami, 3 hanggang 10 na kamuka nung pirma na ibinigay kay Gutesa, na-establish namin talaga, hindi si Gutesa ang nameke. Talagang merong pumipirma para sa kanya. That is the only objective. But we were denied. We were denied of that purpose, Mr. President. Doon po ba sa sulat ng Office Administrator, Court Administrator, sinabi po ba niya na ang mamimili po ng sample na ibibigay sa amin ay yung mismong judge? Nakalagay po ba? Nandito po kasi sa akin yung kopya ng sulat ng Office of the Court Administrator granting our letter request. Yeah, according to the court administrator, Sakit ng tinga ko, lakas ng bulyo. the executive judge has custody over notarial documents. Yes, through the OCC. Yes, the Office of the Clerk of Court. And therefore, having custody of these notarial documents, they therefore have the authority and discretion to decide which of these notarial documents, if 3 were requested, then they have authority to decide which of the 3. Now, if 20 were requested, or all documents were requested, then there would be no discretion, and this could be made available subject to the law on data privacy. Mr. President, ang inihingi lang po namin yung kalayaang makita namin ang mga dokumento. Para sa ganun po makumpara namin, makita namin mula doon sa mga notarial books niya at sa mga dokumentong ni notaryo kung wala ngang isa man lang doon nakamuka o kagaya nung pumirma o pirma doon sa dokumentong daladala ni Gutesa. Yun lang po yung objective eh. Siguro natatakot din sila par na what if pinorge yung pirma nila? Do you think? Diba? Kasi kung pinorge yung pirma nila, possible nga na may kapareha na pirma yun. Or I don't know. Yeah. Kasi po pagka kinontrol ng judge, nasa kanyang control talaga sapagkat napagtibay nila talaga doon sa kanyang naunang order na hindi nga pirma ng abogado. Naniniwala naman po tayo doon eh. Pangkaraniwan kasi hindi naman yung abogadong pumipirma eh. The chances are, the one assigned to be there in that office, kung sino man yon, the Notary Public allowed him or her to sign for her. Sa mga hindi talaga pirma niya yon. Kaya po, So parang ano din, may lapses din ano. Okay.
ang aming objective, kaya ako humihingi ng sample, kaya ako pinapunta yung aking mga staff, para kami na yung humanap, makahanap man lang kami, nakagaya nung pirma na yon. At alam namin meron kaming makikita. But for the judge to insist that she will be the one to select, natural lang, pipiliin niya yung hindi kagaya nung pirma kay Gutesa. I think that is very understandable, Mr. President. I share the concern of the good senator, and The because good of this, I senator, clarified with our court administrator. Actually, access to all the documents, provided that it is under supervision of the clerk of court. Your staff this may be granted. Access to all the records, provided that the clerk of court is there to supervise and to monitor the the going through these documents. Good senator. Ayun na po yung iniisip ko ngayon, Mr. President. Total, nandiyan naman po yung Office of the Court Administrator. Pwede po bang yung mismong libro na ang makita ng mga staff namin mula Enero hanggang September 2025? Ma-examine lamang po. Yes, according to the court administrator, with proper coordination, access to these documents can be granted, provided that Yan kasi, di kasi kayo nag-iingat eh. Di ba? Backjob tuloy kayo. it is under the supervision of the clerk of court and the executive judge. In other words, ilalapag dyan yung mga dokumento, yung notarial book, nariyan si executive judge, nandan ang inyong staff, nandan yung clerk of court, at pwede pong busisiin itong mga, at i-inspect itong mga libro na ito. Yun po kasi, Mr. President, ang pinakiusap namin para madali lang at makatulong din naman kami dahil marami namang gawain ng RTC. Nandun po yung 3 staff po, nakabantay yung clerk of court, titingnan lamang po. And according to the court of administrator, they will allow some Nakabantay yung clerk of court. So, yun, meron talaga kayong magagambala na trabahante, di ba? access. Siguro nag-iingat lang yung executive judge at tama naman. she confined the inspection to the as requested 3 documents. But having said that, the court administrator now is saying that yes, access to all these records can be made available upon the request, provided that the executive judge and the clerk of court is there as your staff go through the books and subject to the Data Privacy Act. So, Yun pala. Yung Data Privacy Act. So, valid din. Di ba? Valid din yung ng judge na yun. Di ba na, this is the protocol or whatsoever. Ito yung dapat sundin namin. Kasi privacy nga naman to dapat. Itong mga naka-notary dito. Ngayon, makikita to ng mga tauhan mo. Di ba? So, ibig sabihin, nakasealed dapat yun siguro. Or correct me kung tama yung pagkakaintindi ko about sa yung libro na yon na gustong tingnan nila, na parang siguro sealed yun by law, na parang walang pwedeng tumingin dito, di ba? So ibig sabihin, kung walang pwedeng tumingin sa libro na yon, which is yun nga, in-insist naman, di ba, nung tao na yun na kami yung magde-decide kung ano yung ibigay namin sa inyo, kasi baka nag-iingat lang naman talaga sila na makita nyo yung iba, di ba, na supposed to be private kasi parang sacred yon, protected by law yon, something like that. So ibig sabihin, kung nag-i-insist sila Marcoleta dito, isa din ba to sa ibig sabihin ng bend the law? Napapaisip lang ako. So kung hindi siya pwede kasi may masasagasaan siyang yung privacy or whatsoever, so parang nakikiusap sila dito na baka pwede naman nating i-bend yung law, di ba? Or exception, kasi parang yung exception, bend the law din yun eh. Okay. So ibig sabihin, since nag-insist, di ba, si Marcoleta, so kapag ka siya yung magde-decide na, dapat gusto ko makita yung kahit hindi pwedeng ipakita sana yan, gusto ko makita yan, may problema ako dito eh, diba? So kapag kasi Marcoleta, pwede siyang mag-bend ng law ng konti. Pero yung kay yung sa mga diskaya, hindi pwedeng isauli yung pera kasi wala yun sa law eh. So dito pwedeng tingnan niya yung libro na yon, kahit na sacred dapat yon. Tama ba yung pagkakaintindi ko, par? Kasi nung marinig ko yung privacy, kasi parang yung una kasing
pumasok sa isip ko about sa bakit parang hindi pinapayagan si Marcoleta or hindi pinapatingnan or yung tao na yon yung magde-decide kung alin yung ipapakita niya, ibibigay niya. 'Di ba? Is ang naisip ko lang kasi natakot yung tao na yon na baka mabuko yung mga gawain nila sa loob. Though may possibility din naman yon, 'di ba? Na parang kung iba nga naman yung nagpipirma under your name na may malalabag ka doon, ikakasira nila yon. Pero yun nga, kung about naman doon sa privacy, 'di ba, Data Privacy Act or whatsoever, masasagasaan mo yun. I think valid din naman yung ini-insist nila na, di sir, kami na lang yung magde-decide kung ano yung ibibigay namin sa iyo. Something like that. Kasi what if sobrang crucial nung yung ninotaryuhan na yun, yung 'di ba, makita nyo. 'Di ba? Wala lang. Correct me if I'm wrong. President, salamat po ron. Pwede po ba namin i-assume ngayon na kahit bukas, kahit na wala po kaming sulat na po sa Office of the Court Administrator, siguro po kayo na ang magno-notify sa kanila na bukas po ay pupunta po yung mga staff namin para ganun ang gawin natin. Pendalo to Yun yung Kahit daw po mamaya, basta office hours, pwede na daw po. Bukas na po, nakakahiya naman po at nagmamadali tayong masyado. Bukas na po siguro, pinakamaganda na po yun. Just that there is coordination with the court. Opo, sana wag naman nilang itago sapagkat baka pag tinago po nila, magkakaroon po tayo ng malaking problema. Wala. Ang Itinago nila. Hindi nga siya tinago. Nga meron nga silang sinusunod ng some kind protocol or whatsoever. Ano ba? I think valid naman yun, par. Tinago agad nung. assure po tayo ng court administrator na hindi naman daw po dahil naroon lang daw po yun. Salamat po, Mr. President. Maraming salamat. Ito po yung excerpt kasi ng resolution po ng executive judge. Kaya nakakapagbigay po ng iba yung pagdududa sa representasyong ito. Ang pinag-uusapan lang po ron. Ang core issue lamang po whether or not pirma niya yun o hindi. At kung kinakailangan maproteksyonan yung integridad ng notarial service. Pero nagpakahaba-haba po yung yung executive judge. To reiterate, sabi niya po, in view of the fact that the sinumpang salaysay contains spurious notarial details, assuming na mayroon pong kakayahan si Gutesa na siya po ay mag-i-stamp ng ganun, and a forged notary signature, and further considering Protect na protect. Protect na protect. that the said affidavit was presented during the Blue Ribbon public hearing, this office finds that its presenter, Mr. Gutesa, and all persons who made use of said documents not only introduced the forged and notarized sinumpang salaysay, but also actively participated in its falsification. Sana po kayo nakakitang order na Tawa-tawa. ako po yung nagpresente. So ako pa pala ngayon ay masasangkot sa falsification dahil sa aking paniwalang totoong sinasabi ng mama na ito, pumunta ka roon kung buwang loob mo, pero panutaryo mo yan, dagdag na kumpiyansa para sa akin. Ako pang nalintikan, Mr. President. I think ang ibig sabihin ng falsification kasi na yon, yung one of kasi pinagdududahan especially ng taong bayan, gawa-gawa mo lang si Gutesa, 'di ba? So I think pumapasok yung falsification na baka ikaw lang yung nag-set up doon sa notary, yung sa affidavit, yung statement ni Gutesa. Kasi if ever totoo yun, ikaw talaga yung malilintikan sa falsification doon. Ngayon, since nilalaban nyo yung part na hinahanap nyo, yung sa judge whatsoever, di ba? Na baka may makita kayo na kahit tatlo or isa man lang nakapareha ng pirma kay Gutesa. Edi, pag-igihan nyo talaga yun na makita nyo yun para mailusot nyo yan. Kasi kung hindi talaga, titingnan talaga ng taong bayan yan as gawa-gawa nyo lang si Gutesa. Diba? So, kayo yung parang pagpatunayan nyo yan. Kung ayaw nyo ganyan yung isipin ng tao. Sabi pa po niya, the above mentioned statement is an excerpt from the resolution, and ito pa pala, pasensya na po. Succinctly, it is an established rule, well buttressed upon reason, that in the absence of a satisfactory explanation when a person has in his possession or control a falsified document, and who makes use of the same, the presumption of inference is justified that such person is the forger or the one who caused the forgery and is therefore guilty of falsification. Mr. President, the above statement is an excerpt from the resolution of RTC Manila Executive Judge Carolina Icasiano Sison. The resolution further states that aside from Mr. Gutesa, sabi po niya,
All persons who made use of said documents not only introduced the forged and notarized sinumpang salaysay, but also actively participated in its falsification. Yung sinabi ko po kanina. Did the judge abuse her discretion? Well, according to the court administrator, it is their view that no, because there is a presumption of regularity. And if I may, Tama. well, I was listening to the good senator. Sabi kasi absent the facts, absent the evidence to the contrary, no, or information to the contrary. Mukhang based on your explanation now and your narration, mukhang may absent nga dun sa information na which led to that ruling. That is my personal opinion as a lawyer. But according to the court administrator, because there is a presumption of regularity, then Yari na puno yung phone ko. Napuno yung phone ko para sayang. Paano ba to? Ang bilis na puno ng phone ko Tapusin ko na lang. Tingnan nyo na lang yung mukha ko dyan. Bahala kayo. Kasi 2 minutes na lang Tapusin ko lang Regularity. All person who made use of falsification. You're a party to the case. Kaya siguro yung judge na yon hindi niya binigay yung request ni Marcoleta. Kasi biruin mo para kung yung gusto nilang mangyari, titingnan talaga nila yung buong libro ba yan? Whatsoever. Siyempre natatakot din sila na, uy, involved ka sa dito tapos ikaw mismo yung Siguro kung iba, mga detective or whatsoever yung mag-iimbestiga dyan, baka doon, ipapakita nila yon. Pero kung ikaw parang involved ka kasi parang ikaw nga yung nag-present kay, di ba? Kay Guteza, tapos 'di ba nung pumutok yung issue na yan, nung pagtanggi sa pirma na yan, syempre yung tao na tumanggi diyan, oy, bakit ginaganyan? Ano ba to? Sino ba tong Gutesa na to? Witness ni Marcoleta. So I think valid naman yung reaction, 'di ba? Ng judge na yun na paghigpitan nila. No copy of the resolution. Ano ba? Okay. Naggugulan ako. So, hindi daw siya parte ng Blue Ribbon. Bakit siya nanghihingi? Tama naman. Pero kasi, si Marcoleta kasi parang naiipit kasi siya. So, need niya, i-cleanse yung sarili niya sa part na yan, Tsaka bakit ako dito, hindi niyo naman para nakikita yung screen, Tapusin na lang kaya natin dito, Tapusin ko na lang, sayang kasi pare. Napuno kasi yung yung storage ko, para pasensya na. I'm a Senator of the Republic. Hindi man lang ako bigyan ng resolution. What is so sacred? What is so spectacular in this resolution? Yun yung sinasabi ni Marcoleta. So sacred. Bakit po? Why did she lie na binigyan niya yung Blue Ribbon Committee? Only to know that she did not. Regularity. Why? Mr. President. They would assume no sir responsibility. Parang sinasabi ni Kiko dito, na question kasi ni Marcoleta, tama ba yun? Diba? Pero sabi ni Kiko, no, sinusunod lang ng ng babaeng yun, yung trabaho niya as a custodian, which is tama naman par. Natural lang talaga na maghigpit yun. Hindi naman porket senador ka is ibibigay na agad sa'yo yun. Mahirap naman yun. Sila naman malilintik ka nun. Diba? Ano yan? Parang bendalo ng konti?
Yun, tapos na. Sa wakas natapos din. Natapos din. So, yan lang naman. Ang video yun is mula kay, Algeria Vlog. So, supportahan yan. Original video in the description box below. Panoorin nyo rin. Subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, don't forget to like, comment, share, subscribe. Gusto ko pa sanang mag-react pa, pero napuno na yung natin. Phone lang kasi yung ginagamit ko par. Dito kasi ako hiyang eh. Yung laptop ko kasi, hindi niya kaya yung data connection, So, naglo-loading siya. Wala pa kasi tayong wifi par. Ay, nako. But anyways, yun lang naman. So, kayo naman masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, kita nyo naman yun par. That is the piece. One piece. Di ba? Of Marcolada. So, yan yung some kind reasoning niya about dun sa Gutesa. So, kikita nyo doon, pinaprotect niya talaga si Gutesa. Kasi, syempre, di ba? Siya yung nagpalabas sa tao na yan eh. Di ba? So, ewan ko kung naka-feel siya na some kind obligation niya si Gutesa, But, yun nga, false kasi. Bakit kasi peke yung pirma, di ba? So, about naman dun par, kung totoo naman yun na, na ikini-clear nila na, or kiniklaim nila na may nagpeke lang ng pirma. Sige, sabihin na natin, totoo yun, na may nagpeke ng pirma, di ba? Sabihin na natin na, yun nga, na nadali si Gutesa ng pirma. Sabihin na natin na wala talagang mapapala si Gutesa dyan sa notary para i-forge niya. Sabihin na natin na ganyan nga, di ba? Pero syempre, for the sake of argument lang yun na. Hindi natin sinasabing, hindi natin pwede sinasabing hindi. Pero syempre, ikaw as a senator, di ba? Syempre, yung pangalan mo sobrang bantog, di ba? Dapat iniingatan mo yan. Hindi ka dapat kumakagat sa mga ganyan. Ngayon, alam mo na sobrang bigat sana ng na yan, ng statement na yan. Diba? Hindi dapat dinoble check mo yan. Kasi mabigat na statement yan eh. Siguro, dahil niya rin na, papabor sa akin to diba? Sige, pick up na natin yan. As long as makapang-intriga lang yan dito, pasok. Diba? Pero knowing like that par na sobrang bigat nga niyan, dapat i-double check nyo. Diba? Para hindi kayo makapirwisyo ng iba kapag ka nagkamali. Kasi ganyan, namirwisyo kayo. Sobrang lakas yung magdemand. Dapat ipakita nyo yan sa amin. Kailangan ko yan. Diba? Which is yung tao naman dun sa kabila. Ginagawa niya lang naman talaga yung trabaho niya. Diba? Ewan ko kung may dapat discreet yun or dapat sa privacy yun. Diba? Kasi may malalabag na data privacy, something like that. So, anong problema doon? Diba? Pero syempre, since naiipit na nga sila sa sitwasyon na yan, hindi, mainit na talaga yung mga ulo niyan. Diba? Pero sana naman, next time, diba, wag kagat ng kagat. Porkit mag-aagin sa kalaban ninyo o kinakagat nyo agad. Diba? Huwag ganyan. Mahirap yan. Mahirap yung ganyan. Kagat-kagat. Kayo lang din mapapahamak. Kasi what if itong mga kalaban ninyo, itong admin, magpapalabas na naman sila ng Gutesa the second. For example lang, magpapalabas sila. Ipapain sa'yo. Tapos mamimeke yun. E di ikaw mapapahamak. Diba? In that way, masisiraan ka ng dahil sa sobrang sobrang kagridihan mo na masiraan lang yung mga kalaban mo. Diba? So, wag kagat ng kagat sa kung ano yung nakikita, So, gaya niyan, sige, sabihin na natin na yung malilintikan talaga dyan is yung nagpirma, yung nagnotary ng peke. Pero syempre, di mo pa rin mawawala sa taong bayan yan na bakit iniharap mo yan dito nang hindi ka sigurado. Diba? Dapat in-screening mo muna ng mabuti yan. Di yung porkit pabor sa inyo yung statement ng tao na yan, kukunin nyo na lang agad. Diba? Tsaka about naman dyan sa pag-question ng taong bayan about credibility or about the laman nung sinasabi ni Gutesa, di mo rin talaga mawawala sa tao yan. Kasi dati naman, nung lumabas si Mato Bato against sa inyo, hindi nyo din naman pinaniwalaan.
Di ba? Di nyo din naman siya pinaniwalaan. So ano yung ginawa ng part nila, nila Trillanes, pinag-igihan talaga nila na ma-validate na yun. Nandun na sa dahig. Di ba? Mag-aano na yon laban kay FPRD. Dapat ganyan. Siguraduhin nyo talaga. I-secured nyo talaga yung mga witness nyo. Di ba? Gawin nyo talaga ng maayos na ma-handle nyo ng maayos yung mga witness nyo. Hindi yung ganyan, nagpapalabas kayo ng witness, tapos bibigyan kayo ng fake na notary, tapos tinanggap nyo na lang din. Tapos ngayon, napahamak yung tao na yan dahil sa ginawa niyang fake notary na yan. Tapos ngayon, isisisi nyo pa sa iba. Di ba? Yung na kesyo, ang gusto lang naman ni Gutesa, isabihin yung katotohanan, ipin down yung dapat na managot. Di ba? Ano yun? Naghahanap kayo ng masisisi. Ngayong kayo, sobrang luwag nyo lang. Hindi man lang kayo nag-double check, di ba? May kasalanan din kayo sa part na yan. Di ba? Huwag puro sisi ng sisi. Di maganda yun. So anyways, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Anyways, comment nyo rin sa baba kung ano yung opinion nyo doon sa mga statement ni Marcoleta about kay Gutesa. Diba? Tapos, ewan ko kung para sa inyo yung little bend of law. Kasi para sa akin, ang dating doon, parang little bend the law yun eh. Yung parang ginagawa lang ng trabaho, diba? Ng judge na yon. Ginagawa niya lang yung trabaho niya. Pero dahil sa gustong-gusto mo talaga, di, dapat ipakita mo yan sa akin. Para sa akin, parang bend the law yun ng konti eh. Kayo ba? Bendalo din ba para sa inyo yun? Kasi kung bendalo yun, iba na yun. Ayaw nyo sa nagbebendalo, pero nagbebendalo kayo. Oh my goodness. So that's it. That's it lang naman. At least nakita natin yung piece ni Marcoleta dito. So kaya na lang balang umusga. So like, comment, share, subscribe. Palapin mo na si out. Napuno yung phone talaga, sayang.